Hindi lang po, mapunta lang po siya ng Maynila. Magtatrabaho po para makatulong sa akin. Pero bago umalis yun, di ka ba nananakit? Hindi naman po. Lalasing, Hindi nagsisigarilyo? ho. Mga pagpalinaw po talaga ng totoo kung sinasaktan po yung tawa ko. Nandiyan po yung kapatid niya. Alagang-alaga ni Kuya Jimmy yung kanyang sasakyan. Araw-araw po yan, tuwing mauwi ako. Araw-araw po na so. Baka naman pumapade ng kulay. Eh, kamusta naman po ang biyahe ninyo, Kuya? Sa ngayon? Medyo okay na po. Hindi na po mangalay sa ano. Kaya nga, ano. Kasi parang after nito may bigay sa'yo, ngayon lang ulit kami nakabalik nung ano, ngayon lang nagbablog ulit na. Opo. 2 hours po yung kanyang biyahe. At ngayon, 45 minutes na lang. So, malaking oras ang na-save niya. Kahit papaano po ay makakapagpahinga siya ng maayos. Ano po? Ayos po. Magaga rin po nakakauwi. Nakapag-itindi ko ng mga estudyanteng napasok. Kaya nga, kaya malaking tulong talaga sa kanya yung bisikleta. Ay, dito tayo, Kuya. Sige. Day off nyo ngayon, Kuya. Opo. Tapos bukas. Bukas po may trabaho po ulit. So ano yun, day off mo na yan, talagang ikaw ang pumili o sila o walang trabaho pa? Meron po. Eh, sa litot po kami. Dalawang grupo po kami eh. Dahil po kung pag-iisang grupo lang po kami, pag nabot po lahat ng pagod, di tambay po kami lahat. Ayan, so kamusta naman yung ano, pagbabayad mo ng lote? So, nakakakuha din naman po ng panghulog. Sa lote. Magkano ba nabayad mo doon? 2K po. 2,000. So talagang kailangan na rin kumayad niya para may pambayad sa dito. Kasi pag na-delay ay Ma-squat na po kami. mapapalayas na, no? Kaya malaking bagay yung pagtatrabaho niya. Ay, kamusta naman, Kuya, yung ano, yung kung pwede mapaayos? Ay, wala pa pong ano eh. Wala pang update. Wala pa pong update si Madam. Kasi yun lang po na inaantay din namin kung pwede bang magawan lang po ng paraan yung tinitira niya kasi gawa ng tagilid na po yung bahay nila. At so pinakaplano lang po bagay, lalagyan lang po ng maayos na haligi, dingding. Hindi namin kasi pwedeng galawin o pwedeng gawing bago dahil yun nga, sa naging problem niya sa lupa na hindi niya pagbabayad monthly, malaki ang interest daw, ano, malaking interest na. Di namin alam kung papayagan nga talaga siyang maggawa ng panibago o gawin yung bahay niya. Makakapagpagawa po dito ng bagong bahay kung matatapos ko po itong lupi. Matatapos mo? Kung matatapos ko po. Kaya pagtyagaan ko na lang po para matapos po at mapagpaayos ng maayos-ayos na bahay. Kahit sa sarili ko sikat. Kasi gusto yun man namin eh, pero yung management ang ayaw, no? Yan. So marami kasi ako na nababasang comment, Kuya. Siyempre, yung nangyari sa'yo nung asawa mo dati at yung dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay. Ano nga ba ang dahilan, Kuya? Hindi lang po, mapunta lang po siya ng Maynila. Magtatrabaho po para makatulong sa akin. So nandun na tayo sa parang biglang umalis. Pero bago umalis yun, hindi ka ba nananakit? Hindi naman po. Wala ka bang vision noon? Wala naman po. So instead na magtrabaho ay naglalasing, nagsisigarilyo? Hindi ho. Dahil po, kung alis po dito ng tanghali, doon na po ako nagatagal-taga sa sa pabrika namin. Puro trabaho ka talaga? Trabaho lang. Tapos po sa gabi, minsan nung naglalakad ako pa dito sa gabi, tutulog lang dito, tapos babalik na huli ako din. So talagang ano ka lang, trabaho bahay, pamilya. So yung mga nagsasabi na tamad daw si Kuya Jimmy, siguro kaya iniwan, ganito ang ginagawa, sinasaktan. Hindi man po tunay yun kasi siya mismo yung ano din. Marami po makakapagsabi dyan kung sinasaktan ko yung asawa ko. Kasi hindi natin din mapipigilan kung ano yung mga sabihin sa atin ng mga viewers ngayon. Pero yun nga, dililinaw ko rin lang para malaman kung ano ba yung nangyari talaga, no? So,
Mapagpalinaw po talaga ng totoo kung sinasaktan ko po yung asawa ko. Nandiyan po yung kapatid niya. Kapatid niya to. Oo, yung babae diyan. Kapag yung asawa ko, siya po mapagpatunay na sinasaktan po yung asawa ko. Kasi yung nangyari nga naman talaga ay mahirap kasi gawa ng mga bata pa nga daw ay iniwan. Parang nag-iwan lang ng damit na ginamit tapos umalis. Kung may tubal na hindi na kaya laban, tinapon na. Although marami nga kayong anak kasi talagang mahirap ang buhay tapos marami pang anak. Doble talaga yung kayod, no? Ano bang balita dito sa kapatid nga kausap daw? Wala rin po. Wala na. Nagmano lang po siya nung nakaraang buwan na post lang po siya. Pero wala naman po kami kung pakita lang po namin yung kanyang picture. Pakita lang picture niya. Wala na. Anong post lang regarding sa inyo? Ganun? Hindi naman. Parang happy life. Ano lang siya. Nag-chill-chill lang. So habang ikaw ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho dito, nagpakahirap sa mga bata. Magbantay, mag-alaga. Kaya napakasalimuot nung nangyari din sa kanya. Kahit gano'n naman nangyari ay talagang patuloy pa rin siya lumalaban sa buhay kahit na mahirap. No? So, laban lang po sa laban ng buhay. Tatag lang kuya, Tatag lang po ng panalangin. So ano yung mensahe mo sa mga katulad mo na nawalan din ng asawa, na iniwan ng asawa? Sa mga katulad ko na iniwan ng asawa, laban lang sa buhay. Hanggat buhay tayo, may pag-asa. Huwag kayo susuko. Kuya Jimmy, hindi man sumusuko. Ano yung nagpapatibay sa'yo ng loob, kuya? Ang nagpapatibay po ng loob ko, ang mga anak ko. Kahit mahirap, banat lang ng banat. Na talagang pagod na antok na, tuloy pa rin sa buhay na. Pero pag uwi mo, makikita mo yung mga anak mo sumasalubong sa iba yung feeling ko, Masaya na po. Yan lang. Iwala lang, kuya, Hindi naman habang buhay. Ganito, yung talagang habang buhay, magtatrabaho. Lalaki kasi itong mga bata, magkakameron ng sariling isip, magkakameron ng buhay. Pero, syempre, matatandaan nila yung mga ginawa mo, sakripisyo mo. Iba talaga yung maiwan ka tapos ganito pa yung buhay mo. Hindi natin maiwasan na malungkot at talagang kahit na malungkot man, kailangan mong kumayod. Kailangan po lumaban sa buhay. Kaya ikaw, Giselle, pag malikot, sumunod lagi kay tatay, Minsan kasi Kuya Jimmy parang 16 hours nagtatrabaho, dire-diretso. Talagang magkano ang sahod nun? Depende po sa nagawa po namin. 16 hours? Depende po yun sa... Doble yun pag OT? Hindi po, ang labang po na namin po ay dun. 4 kilo po dun. Per kilo pa. Nana mangga? Per kilo, magkano? Ang dumi. Nagbabalat lang po kami na saging din. Isang araw, nakailang balat, nakailang kilo? Higit naman po ng 100 kilos. Inis na 500 doon? Oo. Sa po yun, talo sa magdamag. So ganun pala. So kailangan talagang mabilis ka magbalat doon. Di ka pa pwedeng patumal-tumal doon kasi lugi ka sa oras. Tiyaga lang po. Oo. Pero kuya, wala ka bang ibang, bang tinapos mo, kuya? Grade, lang po, grade 3 lang po, hindi pa po ako natapos. Grade 3. Dahil nagtrabaho na rin po ako nung bataan ko. Talagang bata ka na rin sa trabaho, hindi ka na rin nag-aral pa? Ngayon sa inyo, ako ilaman ako na Maynila. Sa Maynila ka nagtigil? Anong trabaho mo dun?
Naglalako po ng lumpia. Kaya pala si Kuya din matatag. Kasi naranasan niya nung bata pa siya. Marami na siya naranasan. Oo, dyan, nagkargador po ako dyan sa bayan, sa Pinamalayan. Bakit Yes. hindi ka nagpatuloy mag-aral nung rason? Financial? Wala po akong hilig mag-aral. Pero may nagpaparal naman sa'yo. Meron po magulang ko po. Ikaw lang talaga yung parang mayaw. Ayaw ko pong mag-aral kasi ang ano ko po magtrabaho na lang para makatulong sa kanila. Hirap din ba yung buhay niyo nun? Mahirap din po kami. Yung buhay namin nung... Tsaka po may mga kapatid din po ako nag-aaral. Kaya po tumigil na rin ako sa pag-aaral para sila na lang po matulungan ko. Makatulong ka din sa ano. So kuya, meron kaming dala na pagkain at bigas. May bigas pa ba kuya? Meron pa naman po. Yan, bigas. Yan, Yan. Buksan natin. Nagmerenda na ba kayo? Merenda na? Wala. Kuha kayo din yun. Sa inyo naman yan, Jello, isang gusto pala ni Christian. Gusto mo ito, Christian? Opo. Yan. Opo. Ito, may store to eh. Ikaw din? Abuksan ko na? Abuksan ko na? Ano? Gusto mo Jillian? Opo. Buksan natin? So, nagpapasalamat po ako kay Ma'am Betty sa tulong niyo po kay na kay Jimmy. Talagang malaking tulong po ito para sa pangailangan din nila sa araw-araw. At kahit pa paano si Kuya Jimmy ay mapapriority niya yung pagbabayad sa lupa. So, Kuya, salamat po sa oras nyo. So, may mensahe po kay Kuya? Sa bibigay po sa amin ng tulong, maraming salamat po. Malaking katulungan po ito sa amin mag-ama. Sana po palahin po kayo. So, bali, lang Kuya, lagi lang, magdasal at laban lang sa buhay, Laban lang po talaga. Gaano man kahirap ang buhay mo ay balang araw ay magiging maayos din, Sige. Laban lang po. Salamat po, mga babayan, at salamat din kay Miss na ating videographer. Thank you po. May kulang ba sa school, Kuya? May babayaran? Wala pa po. Wala naman po. Gamit ng mga bata? Ay, ayos pa naman po. Wala naman po sila pong problema sa gamit. Sige. Sige po mga babayan, maraming salamat po. Bye-bye na kayo, bye-bye. 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 Salamat po.